flows through all the generations. His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. In every season, His provision. He is more than enough. More than enough. His forgiveness gives freedom. Chains are falling down. His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. Come on, lift your hands. You've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. Hallelujah, God. Woo! Oh God, to you I give my praise. Are you ready to dance for the Lord today? Come on, say I give my praise. 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 Come on, give Him your praise. I give my praise. I give my praise. I give my praise. I give my praise. Are you ready to jump for the Lord? I give my praise to you. 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 I give my praise. I give my praise. I give my praise. I give my praise to you. Hallelujah! Good morning! Masaya ka ba't nandito ka ngayon, kapatid? Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang masaya yan. Sabi mo sa kanya, masaya ako dahil nandito ka. Pwede bang pa-lights on po para makita ko po yung mga magagandang mukha ng anak ng Diyos? Yan! Palakpakan naman natin ng Panginoon. Naniniwala ba tayo na maraming gagawing maganda ang Diyos ngayong araw na to? Amen? At mabibless ka ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabibless ka ngayon. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Happy Father's Day! Palakpakan naman natin ng mga tatay.
Can I invite yung mga fathers po na kagaya ko na tumayo muna sandali? Sige nga po, tignan ko po kung sino yung mga tatay. Yan, ang dami nating tatay dito. Wow, dads are heroes. Sige po, meron pa ba? Yan, so palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ng mga katatayan na ito. Sige po, maraming salamat sa inyong pagdalo. Pwede na po kayong makaupo. Yan. At tabihan niyo po ang inyong mga misis kung nandyan, ang inyong mga anak. Dahil ito pong araw na to ay araw natin. Yan po. No, mga tatay, wala muna pong maglalaba ngayon na tatay. Wala munang magsasaing. Ano po? Dahil araw po namin ito, mga misis. Narinig po ba ninyo? Yan, kami po ang bida ngayon. Hindi po, si Jesus Christ po ang bida. Palakpakan po natin. Hallelujah. Amen. Happy Father's Day. Now, today, dahil po Father's Day, yan, no? So, paano nga ba ang maging father? No? Paano nga ba maging totoong father? Yan po bang maging father ay mag-aasawa ka and then magkakaanak ka? Yun po ba lang ang maging father? So, ang father, being a father, sabi po dyan is a challenging and rewarding role. Oh, challenging. Challenging ba maging tatay, mga daddy? No? And marami po palang requirements ang maging tatay. Ano po? It requires being present. Ibig sabihin, nandiyan ka lagi, no? Sa tabi ng iyong pamilya. O kung nag-abroad ka man, pag uwi mo, unang hahanapin mo at unang mong makakasama ay yung pamilya. Amen? Being present and good disciplinarian. No? Bilang tatay, tayo daw po ay good disciplinarian. And also a role model to our children. Magandang ehemplo po ang mga tatay sa kanyang mga anak. And also a hero. Whoa! Sabi mo, hero pala ang mga tatay, no? Bakit hero? Kasi mas magaling pa ang tatay kay Superman, di ba? Magaling pa ang tatay kay Jose Rizal. Wow, no? Kasi ang mga tatay ay nagsasakripisyo. Ang tunay na tatay ay nagsasakripisyo, even ang kanyang buhay ay isasakripisyo niya para sa mahal niyang mga anak. Yan. At sa kanyang pamilya. Yan po ang isang tatay. No? The experience can be life-changing with feelings of excitement. Di ba? Sino dito ang mga bagong tatay? Meron ba? O yung magiging tatay pa lang, meron ba? Di ba? Pagka ikaw ay magiging tatay, pagbuntis si Mrs., syempre, andun yung excitement, no? Kahit pa sabihin mong pangalawa na yan, pangatlong anak mo na yan, nandun pa rin ang feeling of excitement pag ikaw ay isang tatay. Amen? Pero nandyan din pala yung fear. At nandyan din yung nervousness. No? Kung titignan nyo, minsan ng tatay ay machong-macho, tough guy, no? Matigas, matipuno. Pero nandyan din pala kung minsan sa isang tatay ang fear. Nagkakaroon din ng pangamba. Nagkakaroon din ng nervousness, no? Nagkakaroon din ng pag-aalala. Bakit? Dahil siyempre, ang pag-aalalang niyang yan ay hindi para sa kanya. Yan ay para sa kanyang mga mahal na anak at pamilya. Amen? Ganyan po ang tunay na isang ama. Now, today, no? Sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Na anuman ang ating mga nararanasan, maging tatay ka man, nanay ka man, anak ka man, no? Anuman ang ating mga struggle sa buhay, huwag kang matakot, just believe. No? Huwag kang mag-alala, just believe. Manampalataya ka lamang sa Diyos. That's why our title for today is Just Believe. Samahan niyo po ako sandaling ipanalangin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yes, Father God, Lord, we glorify you, we magnify your name, we praise you, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat again, it's another Sunday service, Lord God, na dinala mo, Panginoon, kami dito sa lugar na ito
for your purpose. Alam namin, Panginoon, na hindi kami aksidente kung bakit nandito, Panginoon. Ikaw ang nagdala sa amin, Panginoon, dito. Because this message is for every one of us. Ang lahat ng maririnig naming mensahe ngayon ay para sa amin, Panginoon. And that's why, because you love us. Kaya ang mensaheng ito, Panginoon, ay sa amin mo binibigay. Salamat dahil sa mga salita mong ito. And bless your words, O God. Panginoon, dalangin ko bilang iyong lingkod. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as your instrument to send us your message, your God, Lord God. To send us your wonderful message to all of us that would change lives. Salamat, O Diyos. Alam namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya ay kasama namin. And let your Holy Spirit move. And let your Holy Spirit do something great and wonderful today, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Just believe. Yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Pagka Father's Day, usually, ang mga naririnig nating mga sermon, it's about the stories of those man o yung mga great heroes of the Bible na mga tatay din at the same time. Sino-sino yan? Madalas marinig natin. Ang unang-unang nasa isip natin kapag ka-biblical father is Father Abraham. Di ba? Si Abraham and also Noah, Isaac, no? Joseph, the earthly father of Jesus Christ. Maraming mga katatayan sa Bible ang madalas nating marinig kapag ka Father's Day ang celebration sa mga churches. But today, we will have someone who is very rarely na naririnig po natin. At ito po ay makikita po natin sa Book of Mark, chapter 5, verses 21, at tatalon po tayo 21 to 24, tatalon po tayo to 35 to 43. At ang version ko pong gagamitin po natin today is New International Version of the Bible. So, I am talking about Jairus, no? Jairus. Now, una, sino po ba si Jairus? Ipapakilala ko muna sa inyo kung sino ba itong si Jairus. Si Jairus is a synagogue leader. Siya po ay isang prominenteng tao, well-known figure in the community. Pag sinabing ikaw ay religious leader o synagogue leader ng mga panahong iyan, ikaw po ay merong sinasabi sa buhay. Ibig sabihin, ikaw po ay tinitingala, no? Kadalasan sa kanila ay mga wealthy people, no? Sila ay mayaman at meron silang mga kapangyarihan sa kanilang sinasakupang mga synagogue, no? Ano ba yung synagogue? Yan po nung araw ay tinatawag na din na shul o temple, a place of prayer and worship for Jews and Samaritans. Now, bago ko po basahin yung 22, basahin ko muna yung verse 21. Ano po? When Jesus had, sabi po sa Bible, when Jesus had again crossed over by the boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Alam niyo po si Jesus Christ, nung panahong iyan na siya ay nagmiministeryo sa mundong ito, kahit saan siya magpunta, dinudumog siya ng tao. No? Para siyang superstar, no? Talagang pag dumadating si Jesus Christ, talaga namang crowd. Dudumugin talaga si Jesus Christ noon, pagkakaguluhan siya. Now, ito po yung nangyari sa kanya. At sinasabi na po, dito diretso na tayo sa verse 22, then one of the synagogue leaders named Jairus came. And when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him. Ito sabi niya, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her, that she will be healed and live. Now, can you imagine isang prominenteng tao
isang synagogue leader, ang lumapit kay Jesus noong mga panahong iyon, na nagmamakaawa. At alam niyo po, si Jesus Christ, during that time, nang bago pa lamang siya nagmiministeryo sa mundo, dito sa mundong ito, hindi po siya kinikilala ng lahat bilang Panginoon. Marami pong hindi gusto siya, especially those people na mga synagogue leaders. Yung mga Pharisees. As a matter of fact, they hate Jesus. Dahil si Jesus ang kumukontra kadalasan sa kanila. At hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay King of Kings and Lord of Lords during that time. Pero bakit itong si Jairus? Si Jairus na dapat supposed to be na hindi rin naniniwala kay Jesus Christ. Dinayo pa si Jesus Christ para lang sabihin sa kanya. Lumuhod kay Jesus Christ. He pleaded, he kneeled in the feet of Jesus Christ. At sabihin niya, Lord, my little daughter is dying. Kita niyo kung paano nagmakaawa si Jairus kay Jesus. Dahil mamamatay na ang kanyang anak. Ang kaisa-isa niyang anak. Tayo mga magulang, kung halimbawa meron kang anak na ganyan, na alam mo na nasa bingit na ng kamatayan, at lahat ay ginawa mo na, inubos mo na ang pera mo, kung sino-sinong espesyalista na ang pinuntahan mo. But no one of them can save her o him kung anak mo'y lalaki. Ano kaya pa ang gagawin mo? Katulad ni Jairus, hindi na niya inalintana kung ano siya. Hindi niya na inisip na ako ay synagogue leader, luluhod ako sa harapan nitong Jesus na ito para magmakaawa. Umiiyak na siya. I can see the face of Jairus during that time na talaga namang siguro desperado na. At hindi na niya alam ang gagawin niya. Hopeless case. Kaya nilapitan niya na si Jesus, tulungan mo ko, Jesus, sumama ka sa akin, Jesus Christ, sumama ka sa akin, please. Haypuin mo ang anak ko, pagagalingin mo siya, alam ko yan. I believe. And then, so Jesus went with him. Hallelujah. Hindi nagdalawang isip si Jesus, sige, sasama ako sa iyo, Jairus. Sige, sasama ako sa iyo. Pero alam niyo po ang nangyari. Nagkaroon ng interruption. Nagmamadali si Jairus dahil hinahabol niya ang anak niya dying. At ito lamang kasama kong Jesus na to ang makakapagligtas sa buhay niya. Nagmamadali, kulang na ang oras. Pero may interruption po. Habang sila'y naglalakad, may isang babae din na nangangailangan ng healing ni Jesus Christ. At ang babaeng ito ay dinudugo ng 12 taon. Can you imagine that? Kanina lalaki. Ang pinag-uusapan natin ngayon, babae. Woman, can you imagine 12 years kang dinudugo ng dire-diretso? Hindi ka pa kaya maubusan ng dugo niyan. And in Bible says, itong babaeng ito ay naubos na ang kayamanan niya para lang mapagamot siya, pero nobody can heal her. Kaya out of desperation, at nananampalataya siya na si Jesus lamang ang magpapagaling sa kanya, sumiksik siya dun sa crowd. Gumapang siya, mahawakan ko lang, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At nang nagawa nga niya yon, paghawak niya sa laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siyang bigla. At naramdaman ni Jesus na mayroong kapangyarihang lumabas sa kanya. At sabi niya, sino ang humipo sa akin? At sabi ng disipulo niya, hindi natin masasabi yan, Panginoon, ang daming tao. Paano natin malalaman, paano natin matutukoy kung sino yung humawak sa laylayan mo? Pero umamin yung babae na siya daw yun. Kaya ano sabi ng babae? Ano sabi ni Jesus doon sa babae? Daughter, anak,
pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, nakakauwi ka na. Hallelujah. And now, while Jesus is still talking, habang nagkakaroon sila ng pag-uusap ng babae at siguro ng mga disciple dahil sa ginawa niyang miracle do sa babae ngayon, while Jesus was still speaking, habang siya nagsasalita, papunta na sila sa bahay ni Jairus, some people came, pag sinabing some people, may mga ilang tao na dumating galing sa bahay ni Jairus, kung saan nandun yung anak niya na mamamatay. The synagogue leader. No? Sabi nitong mga taong to, your daughter is dead. Walang pakundangan nilang sinabi kay Jairus, patay na ang anak mo. They said, why bother the teacher anymore? Bakit kailangan mo pang gambalain yung rabbi, si Jesus Christ? Wala na siyang magagawa. Kasi kanina, ang alam natin, buhay pa ang anak mong may sakit lang. Kaya mo hinahanap si Jesus at pagagaling niya ang anak mo. Pero ngayon, patay na ang anak mo. Huwag mo nang gambalain si Jesus. Wala na yang magagawa. Ganun po. Ibig sabihin itong mga taong to talagang hindi naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa anong kayang miracle na gawin ng Panginoon. But, sabi po dito, overhearing what they said, narinig ni Jesus, Jesus told him, kay Jairus, don't be afraid, just believe. Hallelujah. 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 Ikaw ba naman, sabihin ng mga taong ito, wala na yang anak mo. Narinig ni Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, marunong pa kayo sa akin. No? Kaya sabi niya kay Jairus, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Manampalataya ka lang. Ituloy mo lang niyang pananampalataya mo. Sige, punta tayo sa inyo. Tara na. No? And then, sinabi niya, just believe. Yang word na yan, napakaganda, napakapangyarihan. Can you say it again, sabay-sabay? Just believe. Just believe. Maniwala ka lang. At sinasabi yan ng Panginoon sa atin ngayon, lahat. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, tandaan mo, sabi ng Panginoon sa'yo, sa akin, sa ating lahat, don't be afraid, just believe. Hallelujah. Praise God. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, kay Jairus, Jesus saw a commotion. Dating niya doon, nakita niya nagkakagulo mga tao. Ang dami. With people crying and wailing loudly. Nag-iiyakan. Pag sinabi pong wailing, no, naguhumagulguhol. Hagulhol. Hagulhol. Hagulgol, yon, sorry. Nag-iiyakan sila, maingay na iyakan. Dahil nga siguro, kilala nila si Jairus, kilala nila yung bata, anong namamatay, iyak sila ng iyak. Pinapakita nila doon sa family nila na nakikiramay sila. And when he went in, sabi ni Jesus Christ, he said to them, why all this commotion and wailing? Bakit kayo nag-uumiyak? The child is not dead, but asleep. Di ba? Patay ang anak, patay ang bata, sabi nila, nakita nila, siguro pinakinggan nila o hindi na humihinga. Pero all of a sudden, sabi ni Jesus Christ, the child is not dead. Natutulog lang siya. Natutulog lang siya. But, tingnan niyo to but they laughed at him. Kanina, iyak sila ng iyak. Hagulgol sila ng iyak. Tapos biglang, ha. Nakakatawa ka, Jesus. Iyak ka ng iyak kanina. Pakitang tao lang pala yun.
Kunya-kunyari, nagdadalamhati ka. Bago nung sinabi ng Panginoon kung anong kaya kong gawin, pinagtawanan mo. Tawa talaga. Sabi dito, they laughed at him. Hindi they smile, they laughed. Sabihin, kinutya pa nila si Jesus, no? Hindi sila naniniwala na buhay nga yung bata. Can you imagine that? Now, after he put them all out, siguro sabi ni Jesus, sige, tawa kayo ng tawa, lumabas muna kayo. Hindi kayo kailangan dito. No? Yung maniniwala lang sa akin dito. Kaya ang kasama lang niya, the child's father, si Jairus, yung nanay, asawa ni Jairus, and the disciples who were with him. Sila lang. Kayo lang dito. May gagawin ako sa anak mo. And went in where the child was. Pasok si Jesus Christ sa kwarto. Can you imagine? Pasok siya. He took her by the hand and said to her, Talitha koum. Yan po ang Aramaic word na ginagamit ni Jesus Christ nung panahon niya. Which means, little girl, I say to you, get up. Wow! Grabe, no? Batang wala ng hininga, batang wala ng buhay, ang sabi ni Jesus, Talitha koum, little girl, get up. Ano nangyari? Immediately. Sabay-sabay, sabihin natin, immediately. Immediately the girl stood up and began to walk around. Oh, bumangon yung bata, naglakad. She was 12 years old. 12 years old. Kung nasa panahon pala natin yun, nasa J12 siya, no? At this, they were completely astonished. Namangha sila sa nakita nila. Grabe. Ikaw ba naman makakita ka ng bangkay na bumangon, naglakad? No? And he gave strict orders not to let anyone know about this. Sabi ni Jesus, wag ninyong pagsasabi to. Itong ginawa kong to, wag niyong pagsasabi. And he told them to give her something to eat. Hindi lang spiritual ang binuhay ni Jesus doon sa bata, kung hindi physical. Pag physical na ang nabuhay, kailangan nating kumain. At alam ni Jesus, nagugutom yung bata. Dahil buhay na yung physical being ng bata, ang sabi ni Jesus, sige, pakainin mo siya. Pakainin niyo na siya. Balik na siya sa dati. No? From the dead, she rise to living. And now, baka nagtataka tayo. Bakit kaya sabi ni Jesus, secret lang to ha? Huwag niyong ipagsasabi na naghimala ako. Alam niyo po, minsan mayroong contradiction dyan. Para sa akin noon, nung hindi ko pa inaaral yan. Nakita ko sa isang story kung saan si Jesus Christ ay pumunta dumaong doon sa isang dalampasigan. Nakita niya ang isang lalaking inaalihan ng demonyo. At pinalayas niya yung demonyo sa katawan ng lalaking yon. At nung nakalaya yung lalaking yon sa pagkakaali sa kanya ng demonyo, ang sabi niya, sasama na ako sa iyo, Jesus. Pero sabi ni Jesus sa kanya, wag na. Umuwi ka sa inyo, ipagsabi mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ipagsabi mo ang milagrong ginawa ni Jesus sa iyo. At nung yung 10 leper na lumapit sa kanya na pinagaling niya, may isa lang na bumalik para magpasalamat sa kanya. Sabi ni Jesus doon sa leper na yon, pagpakita ka sa mga priest, sabihin mong magaling ka na. Sabihin mo kung paano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Bakit kaya ganon? Dito contradict. Kasi po ganito yan. Kapag si Jesus ay may misyon sa isang lugar, at hindi pa natatapos yung misyon niya sa lugar na yon, ang misyon niya ay mangaral ng salita ng Diyos. To preach His gospel, to preach the gospel of God to the people in that particular place. Pag sinabi niya ang himala, pinagkalat niya ang himala, kumalat yan. Para siyang isang albularyo, para siyang isang faith healer, ang dadagsain siya ng katakot-takot na tao, ang purpose lang ay magpagaling. Nakuha niyo? Pupunta doon para lang magpagaling. May sakit ako, Jesus Christ, pagalingin mo ako. Tapos doon, wala na, uwi na ako.
Dahil may miracle silang nabalitaan. Hindi na purpose para lumapit kay Jesus para makinig ng salita ng Diyos. Yun ang ina-avoid ni Jesus Christ. Kaya ayaw niyang ipagsabi muna ang kapangyarihang ginawa niya ang kanyang miracle. Dahil baka ang intention ng taong lalapit sa kanya ay hindi na dahil may faith sa God. Dahil gustong makilala si Jesus ng lubos. Kung hindi, lalapit lamang doon para sa pansariling pangangailangan. That is why sinabi niya doon na wag niyong ipagsabi ito. Pero hindi pa rin po napigilan ng mga tao. Siyempre po, nalaman na buhay yung bata eh. No? Ngayon, kung siya ay nasa isang lugar at dadudumugin siya ng mga tao, mauudlot yung kanyang misyon. No? Maantala yung kanyang misyon dahil mayroon pa siyang purpose doon, mahabang mga araw pa siguro para mag-mission siya. Kaya lang na-distract na siya ng mga tao. Pero noon doon sa lalaking inaalihan ng demonyo, kaya niya sinabi, sige, umuwi ka na. Sabihin mo ang ginawa ng Diyos sa'yo dahil hindi naman po siya magtatagal doon sa lugar na yon. Napadaan lang siya, nagkataon lang na meron siyang kailangang pagalingin. Kaya kapag si Jesus Christ ay nagpagaling sa isang lugar na hindi naman siya magpipreach doon, ay sasabihin niya, sige, sabihin mo yan, pagkalat mo yan. Pero pagka siya ay magtatagal pa doon para mag-mission, ayaw niya muna siyang dudumugin ng tao. Ano po? Yan, so naintindihan na po natin yan. Now, sa storya na ito ni Jairus, although it's a very short story of a father, no? Meron tayong mapupulot na aral. No? What have we learned from the story of Jairus? Ano nga kaya ang life application natin dito? Ano kaya ang pwede nating mapulot na aral sa narinig nating story ni Jairus? Number 1, we have 4 points. Ito na po yung ating pupuntusan. A loving father. Sabihin mo natin, a loving father. Yan. So, take note na po, ito po ay hindi lang para sa mga tatay. It so happen na Father's Day ngayon, kaya binabanggit natin ay father. Pero pwede rin itong a loving mother o a loving children. No po? Pero particularly, we are talking about a parent. No? Paano ba ang characteristics ng isang loving father? A loving father protects his children and family. Amen, mga tatay? Iniingatan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Kaya nga kapag tayo ay merong anak na bata, ayaw natin siyang masasaktan. Di ba? Ayaw nating may mananakit sa kanya. Ayaw nating padapuan man lang sa lamok. Di ba? So pagka lumalaki, kahit lumalaki na siya, pinoprotektahan pa rin natin siya. Tama ba, mga tatay? Hindi lang dahil sa bata yan, pero minsan habang kahit malaki na siya, pinoprotektahan pa rin natin siya. Amen? And also, He provides for His children and family. Yan, no? Ang isang ama ay nandyan, no? Para mag-provide sa kanyang family, sa mga needs ng kanyang pamilya. No, it doesn't matter kung ano yung hanap buhay, pero maging ama, kahit na maliit na sweldo o malaking sweldo, it doesn't matter. Basta ang isang ama, ang gusto niya ay mag-provide sa kanyang pamilya. And also, he is a role model to his children. No? Diba? Gusto natin, siyempre, ang ating mga anak ay maging matino, maging maayos habang siya'y lumalaki. Pero tayo bilang ama, paano natin mapapalaking matino ang ating mga anak? Meron kasi silang tinitignan eh, di ba? Meron silang iniidolo. At sana wag na silang umidolo ng iba pang tao. Mas maganda kung tayo ang iduluhin nila. Pero dapat para tayo maging role model sa ating children, tayo po ay mag-set ng good example sa kanila. Amen? No? So, when they grow old, no? Yung gusto natin
na ma-portray nila na katulad mo, na ikaw ay maayos na tatay someday at siya'y magiging tatay din o magiging nanay, ay yun po ang makukuha niyang aral sa iyo. And He guides His children. Gumagabay ang isang good father sa kanyang mga anak. Amen? No? Habang ang isang tatay, no, kapag ang anak niya ay hindi pa marunong maglakad, ginagabayan niya yan, di ba? Ginagabayan niya yan, inaakaya niya hanggang sa bibitawan niya, matuto ng lumakad mag-isa. Pero minsan, alam niyo po, maging tatay, hindi lang yung batang maliit ang ginagabayan, minsan hanggang malaki na. No? Minsan nga may pamilya na eh. Tama po ba mga tatay? No? May pamilya na yung anak, may anak na rin yung anak, no? May apo ka na, pero ginagabayan mo pa rin siya. Bakit? Kasi mahal mo yung anak mo. Amen po ba mga tatay, mga nanay? Di ba minsan we are always there for them, no? Para gabayan sila. Para gabayan sila. Kasi lalo na pag nagsisimula pa lang magpamilya ang anak natin, ano? Gusto natin guided natin sila. Pero hindi naman tayo nangingialam, di ba? Gusto lang natin silang maging maayos yung kanilang direksyon, no? Ng kanilang buhay. Yan. So, we also, a loving father also disciplines his children. Yan. So, ang isang matinong tatay, nagdidisiplina po yan ng kanyang anak. Tama po ba? No? Bakit ka nagdidisiplina ng anak mo? Para hindi sila maligaw ng landas. Tama? Para sila maging maayos, para sila ay maging matino. No? Kaya nananaway ang magulang. Nagdidisiplina ang magulang. Kaya mga anak, hindi lang ito para sa mga tatay, mga anak, makinig din kayo. No? Kapag dinidisiplina kayo ng magulang ninyo, huwag kayong magagalit. No? Huwag kayong magagalit sa kanila. Baka sabihin mo, pastor, hindi naman matino yung tatay ko, hindi naman maayos yung nanay ko. Di ba? Tandaan po natin, mahalin at galang natin ang ating mga magulang dahil imposibleng walang ginawang mabuti yan sa'yo. Amen? Kahit nung ikaw bata pa, hindi ka naman lalaki kung hindi ka minahal ng iyong magulang. Amen? So kahit na ano pa siya, tatay mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, and we should honor them, we should respect them, no? Dahil meron pa rin ginawa yang mabuti sa'yo. Hindi natin pwedeng ikaila yan, no? Sabi po dito sa Psalms 103:13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ang isang tatay na nagmamahal o may pagmamahal sa kanyang anak, so the Lord has compassion sa mga taong mayroong takot sa Diyos. Now, this message is not only for fathers or parents, but also for children. No? Ang mensahe pa lang ito, hindi lang para sa mga magulang eh. Para din sa mga anak. Sino dito mga anak? Taas ang kamay. Yan, mga anak. Yan, di ba, no? Mga anak. Para sa inyo din to, kala nyo ha. Yan. So, sabi po dito, Ephesians 6, sabi po dyan, children, di ba, para sa inyo, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is right thing to do. Di ba, naka-highlight, for this is the right thing to do. Obey your parents, no? Igalang mo ang iyong mga magulang. Sabi po dyan, honor your father and mother. Mga anak, sabihin nga natin, honor your father and your mother. Amen. Yan. This is the first commandment with a promise. May pangako pala ang Diyos. Kapag ikaw pala ay gumagalang at rumerespeto sa iyong mga magulang, ay merong promise ang Diyos sa iyo. No? If you honor your father and mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth. So, sino palang magbebenepisyo kung tayo ay gumagalang sa ating mga magulang? Tayo din. Kayo din. Di ba? Things will go well for you.
Mapapabuti ka. Ang sabi po dyan, honor your father and your mother. That's all. Hindi sinabing honor your father and mother if mabuti siya. Honor your mother and your father and your mother if marami siyang pera. Honor your father and mother if may trabaho siya. Honor your father and mother if mayaman siya. No? Hindi po. Basta ang sabi dyan ni Lord, honor your father and your mother. Period. And that's the first commandment. Pag sinabi pong commandment, utos. Hindi po nakikiusap si Jesus Christ dito. Hindi niya sinabi, this is the first request. No? Sabi dito, this is the first commandment with a promise. Commandment, utos, pero mayroong pangakong maganda. Amen? So, magandang sumunod po tayo at gumalang sa ating ama at ina. And also, hindi lang po para sa children, of course, for the fathers. Paano ba ang sabi dito sa Bible? Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yun. Merong tamang pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Hindi po yung galit, no? Hindi po yung pananakit. Dahil sila ay magkakaroon ng mapoprovoke sa galit sa imbes na sila ay sumunod, sila ay magkakaroon ng anger. And sabi po dyan, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Meron po tayong basihan sa pagdidisiplina ng anak. Ang basihan po natin ay salita ng Diyos. Amen? Para po maging tama ang pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak, we always come to the Word of God. Kung ano pong sinasabi ng Diyos, yun po ang ating gagawin. Amen? Now, number 2, with a humble heart. A very good example of a father who has a humble heart is Jairus. Nakita natin prominenteng tao siya. Mayaman, karespe-respeto, pero siya ay nagpakumbaba kay Jesus. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Nagpakumbaba at nakiusap siya sa Panginoon. Kasi hoda kung ano ako, kung mayaman ako, kung tanyag ako, basta magpapakumbaba ako sa Diyos. Ganyan po ba tayo, kapatid? Sabi po dyan, ang isang may humble heart does not boast, but instead motivates his children. Hindi po tayo magmamalaki o magmamayabang kung anong narating natin sa ating mga anak. Pero tayo ang magmo-motivate sa kanila. Imo-motivate natin sila sa tama. Hindi po tayo magyayabang na, ako gayahin mo. Di ba? Ako ganito ako. Ikaw, ano ka? Di ba? So, kung tayo ay mayroong humble heart, we will motivate them. No? Hindi tayo magyayabang. Dahil ang lahat naman ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. And He teaches His children to be humble as well. Gusto rin natin siyempre ang ating mga anak ay maging humble din. No? Magkaroon din sila ng humility. And also, He teaches His children to honor God. Yan po ang pinakamaganda. Tama po ba? Amen. Purihin ang Diyos. A humble heart father, no, teaches his children to honor God. Ilalapit natin siya, ipapakilala natin kung sino ang Diyos. And we teach them how to honor our God. Sabi po sa James 4:6, but He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Tinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. Amen? Hallelujah. And number 3, this is my third point, waits patiently. Naghihintay. Marunong maghintay. No? He believes that God has His perfect time for everything.
Nakita niyo si Jairus nung nagmamadali. He is in a hurry, no? Kailangan nating abutan ng anak ko dahil siya'y mamamatay na. Pero na-distract siya. Na-distract siya dahil mayroong nag-interrupt kay Jesus Christ. Ibig sabihin, naku, paano kaya to? Aabot pa kaya? Minsan, di ba tayo, sa ating buhay, no? Meron tayong mga pinapanalangin sa Panginoon. Minsan, hindi natin agad-agad ito natatanggap. Parang sinasabi natin, Lord, tagal ko na nagpipray sa'yo. Pero bakit parang hanggang ngayon, wala pang sagot? No? He believes that God has His perfect time for everything. No? Yan po ang ating tatandaan na ang Diyos ay mayroong perfect timing para sa ating lahat. Maaring hindi pa ngayon. Maaring hindi pa bukas. Pero pag binigay yan ng Diyos sa'yo, lubos-lubos at nag-uumapaw ang pagpapala sa'yo. Amen? Hallelujah. He waits patiently. Ganyan po ba tayo? Nagwe-wait ba tayo patiently? O baka pag nakapila tayo sa grocery, ang dami naman, puro big cart, ito lang ang bibiling ko. Tagal naman, di ba? No? Doon pa lang natetest na yung ating patience, no? Kung tayo ba ay naiinip o we can wait patiently. O, ganun din po sa Panginoon. And He does not lose hope. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Katulad ni Jairus, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kahit na delayed na yung pagdating ni Jesus Christ doon sa bahay niya, alam ko may gagawin si Jesus Christ sa akin. Alam ko may gagawin si Jesus Christ sa buhay ng anak ko. Pwedeng ganyan din tayo. Pero sabi po, does not lose hope. Kapatid, kung naniniwala ka may kapangyarihan si Jesus, kung naniniwala kang may magagawa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa. Hallelujah! Sabi po dyan, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. No? Magalak tayo dahil mayroong pag-asa. In Romans 8:25, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Yan minsan ang napakahirap na paniwalaan yung bagay na wala pa sa kamay mo. Amen? You're asking for help from God. Pero bakit parang wala pa din? Nagigipit na ako, Lord, bakit parang wala pa din? Do you wait patiently? No? Dahil nananampalataya ka, maghintay tayo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. And last but not the least, number 4, he has faith in God. Do you have faith in God, church? Amen? He has faith in God. Mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. He believes that nothing is impossible with God. Kung imposible sa'yo, sa tingin mo, imposible yan. Imposible. Wala nang pag-asa. Pero naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? In the heart of man, maybe it's impossible. But with God, nothing is impossible. Hallelujah! Kaya ngang hatiin ng Diyos ang dagat eh. Kaya niyang gawin yung tubig, water turned into wine. Kaya ba natin yun? Imposible. Imposible. Binuo niya ang tao out of mud. Sa lupa. Naging tao. Imposible ba? Posible. So ano imposible sa Panginoon? Ano kapatid ang imposible dyan sa pinagdaraanan mo? Sinasabi mo imposible lang malampasan ko to. Nothing is impossible. Have faith in God. Believes that God is always in control. Alam ni Jairus na may magagawa ang Diyos dahil si Jesus ang may control sa buhay ng anak niya.
Ganyan din sa atin. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay kontrolado ang buhay mo, hindi ka mawawala ng faith sa God. Amen? You believe that si Jesus Christ ang nagmamaniobra ng buhay mo. Kahit na anong pagpupumilit mong ikaw ay lumakad sa sarili mong paniniwala, walang magagawa kung hindi ang Diyos pa rin ang may control sa buhay mo. Kung minsan meron tayong gustong mangyari, pero hindi mangyari, hindi masunod dahil sometimes we don't control everything. Hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Hindi natin kayang kontrolin, ay, ganito ang ugali ng asawa ko, ganito ang ugali ng anak ko, gusto ko mabago yung ugali niya. Gusto ko mabago yung ugali ng kapitbahay ko, nakakainis. Makikita ko siya, naiinis ako. Baguhin ko kaya ugali niya. Minsan meron tayong mga bagay na hindi natin, we are out of control. Pero God is always in control. Amen? Siya lang. Siya lang ang pwedeng bumago sa iyo, sa ating lahat. And He does not fear, for He believes in God's promise. Kapatid, ano kinatatakutan mo ngayon? Ano ang bumabagabag sa'yo? Ano ang pag-aalala mo? You should not fear if you believe in God's promise. Amen? Kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos sa'yo, panghawakan mo yan, kapatid. Wala kang dapat ikatakot kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos sa'yo. Amen? At ang pangako ng Diyos ay nasa kasulatan. Amen? Hallelujah. That's why we should read the Bible. Because God's promises is here. Nandito po ang pangako ng Diyos. Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Amen? He who promised is faithful. Mark 5:36, sabi ng Diyos sa atin ngayon, don't be afraid. Just believe. Ulitin natin to, don't be afraid. Just believe. Hallelujah. Just believe. Yan po ang sinasabi ng Diyos ngayon. Don't worry. Just believe. Don't doubt. Just believe. Don't hesitate. Just believe. Huwag kang mag-alinlangan. Just believe. Don't lose hope. Just believe. Don't be sad. Just believe. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, ang mensaheng ito, para sa'yo. Para sa'yo. Hindi aksidenteng nakaupo ka dyan ngayon, kapatid. Si Lord ang nagpaupo sa'yo dyan. And this message is for you. It's for all of us. Maring hindi dapat itong mensahe. Pero dahil dinala tayo ng Diyos dito, ito ang mensaheng gusto niyang iparating sa ating lahat. Huwag tayong matakot. Maniwala lang tayo. Hallelujah. Praise God. And just like Jairus, nawawala na siyang pag-asa. He's a desperate man. He loves his daughter very much. Napakasakit sa kanya na maisip na mawawala na ang kanyang anak na mahal. Maring ginawa na niya lahat para sa anak niya. Wala siyang magawa kundi kay Jesus na lamang lumapit at manampalataya. At kahit na ano pang hadlang ang humarang sa kanya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Sana ganun din tayo. Could be hindi naman katulad ni Jairus ang ating pinagdadaanan, pero mayroon at mayroon tayong struggle sa buhay. Mayroon at mayroon tayong takot.
mayroon at mayroon tayong pag-aalala dyan. Meron tayong karamdaman. Meron tayong problema. Minsan, nagawa na natin lahat. Nagawa mo na lahat. Minsan, wala na nga rin magawa ang pera mo eh. Amen? Ginastusan mo na, lahat-lahat na. Pinagukulan mo na ng panahon, oras, even yung buhay mo. Pero wala pa rin eh. Sinasabi sa iyo ni Jesus, ako lang ang kailangan mo. Don't be afraid, just believe. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayo makatayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kapatid, the usual na ginagawa po natin every Sunday is while we are singing the response song, tayo po ay nag-altar call. But this time, as we listen to this song, I want you to meditate and pray. No? Manalangin tayo dyan sa ating mga lugar at isipin natin kung ano yung mga problema natin, kung ano yung mga ating mga desperate experiences na kung minsan hindi na natin kaya, pero the Lord is inviting you to come to Him at isuko natin lahat yan sa Panginoon. Pray to Him earnestly. Pray to Him faithfully. Manampalataya tayo sa Kanya. Just believe. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.